Siyempre, pagdating kasi nila ng 15 years old, itong mga ating kabataan, pasok na yan sa labor force eh. So yung matibay na pundasyon ng edukasyon, yung maliit pa lang sila, at lalo na kung akma yung kanilang mga kurso sa pangangailangan ng industriya, napakalaking tulong noon para napakataas ang absorption ng ating mga nakatapos at may mga skills doon sa ating labor force. Pero itong mga magulang po, ngayon ma'am, na beneficiaryo, they're getting 1,400 pesos maximum. Pero hindi lang po ba sila umaasa na lang sa 1,400? Sila din po ba ay naghahanap ng paraan para, kasi gagraduate sila eventually from the program, hindi po ito forever, 5 years lamang po ito. Ano pong ginagawa nila? Dapat sila natutulugan pa para magkaroon ng sariling hanap buhay, yung sinasabing livelihood. At katulong siyempre yung mag-asawa dyan at kung may mga yun nga, working age na, yung iba namang mga miyembro ng pamilya, then diyan naman kami pumapasok doon sa tinatawag nating income augmentation or integrated livelihood program na base nga doon sa komunidad kung saan sila doon nakatira. So ito ay napakalaking tulong para na sa ganon ay anong tawag dito, merong kamulatan ang kanilang mga magulang sa tamang edukasyon, sa paghahanda sa tamang kurso ang kanilang mga anak pagdating na sa secondary and then sa tertiary school, no? So napaka-importante 'yon. Dapat kami, magkakatuhog kami, no? Healthy yung anak, healthy yung ating labor force, very creative sila, very innovative sila. So sana ganun ka tuloy-tuloy yung epekto nitong CCT at lahat ng ginagawa sa healthcare, kami sa edukasyon. So, yes, Sec. Dinky. Meron kaming actually ginagawa ngayon, yun ang isang pagpapaunlad sa Pantawid Pamilya na nakikipag-ugnayan kami sa DOLE, DPWH, TESDA at DNR sa ngayon, no? Kung saan may sustainable livelihood intervention na or tulong na ibinibigay dun sa unang set. Kasi sabi nga ni Secretary Linda, 5 taon lang ang bawat pamilya na naka-enroll sa Pantawid Pamilya. So yung na-enroll ng 208 at 209, matatapos na sila ng 2013. So yung unang set na yon, set 1 and 2 kung tawagin namin, tinutulungan na namin magkaroon ng 2 pagkakataon na gawing masigla ang kakayahan nilang makapasok sa 2 bagay. Negosyo, maliit na negosyo, kung sila ay may kiling doon at may ugnayan kami sa TESDA at DA para tulungan at DTI at nagpapahiram kami ng 10,000 piso bawat pamilya. Pero kung wala naman silang kiling sa negosyo, sila ay aming iniuugnay. Sa ngayon, 2 yung maliwanag na ugnayan, DPWH at DANR. Ang DPWH, yung 20% ng lakas paggawa or unskilled labor, ay kukunin sa listahan ng Pantawid Pamilya. At ang DENR naman, dun sa National Greening Program nila, yung mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program ay kasama din dun sa pagsasagawa ng seedling bank and paghahanda ng pagtatanim. Okay, Sec. Dinky, dalhin po natin itong discussion natin dun mismo sa baba. Imbitahin po natin makilahok sa ating kwentuhan ang ating representative from Payatas B, Quezon City. Siya po ay taga Payatas Orion Foundation Incorporated. Father Facundo Mela, magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Gusto ko alam ano ang status ng implementation ng CCT sa Payatas. Bakit hindi nararamdaman ang 4PS nandito? Okay. Maraming salamat po, Father Facundo Mela. Yes, Secretary Dinky. Sa Payatas po, Father, ang atin pong bilang ng mga nakatanggap na dyan po sa Payatas ay 796. Yan po ang bilang ng pamilya mula sa Payatas lang, ha? Sapagkat iba-iba po yung mga lugar dyan sa Commonwealth at sila po ay sa unang set 1, 468. Yung set 1 po, yan po yung mga narehistro ng 208 and 209. Ngayon, may set 4A and dito po sa set 4 natin, humigit kumulang mga 300 po ang naidagdag.
Ibig sabihin, ito pong set 4, nagsisimula lang po silang makatanggap nung pong Marso, yung 182, and yung dagdag na 146, ngayong Hulyo po sila makakatanggap sapagkat yugto-yugto po ang pagpasok ng ating mga panibagong benepisyaryo. Maraming salamat po, Father Facundo Mela from Payatas, Quezon City. At napakaganda po, meron tayo mga foreigner na tumutulong sa ating community development. Secretary. At nagtatagalog. At nagtatagalog. Aha, magaling magtagalog. Okay, mapunta po tayo north of Metro Manila. Punta tayo Barangay Hall, San Martin, San Jose del Monte, Bulacan. Siya po ang Presidente, Secretary ng Association for Senior Citizens San Martin, Mr. Ramon Tening. Magandang umaga po. Magandang umaga naman po. Isang mapagpalang araw na Secretary Corazon Soliman, magandang araw din sa atin mga tagapakinig. Sige po, ano po ang ating katanungan, Mr. Tening? Ang aking pong katanungan ay may kaugnayan sa relocation sa mga pamilya dito sa San Jose del Monte City. May ginawa po bang konsultasyon sa lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte tungkol sa pag-relocate ng mga pamilya at ano po bang ang suporta sa ibibigay na sa national government para sa kabuhayan ng mga pamilyang ililipat? Secretary? Yes. Opo, meron pong konsultasyon na isinagawa po, Mang Ramon. Alam po ni Mayor San Pedro ang pagkilos at 100 pamilya po yan mula sa tenement house sa Bitas kasi hindi na po pwede yung gusali doon. At nagne-negotiate din po sa Towerville, doon po sa site doon din ho sa San Jose del Monte. Kaya meron pong ugnayan, bagamat totoo, malaki ang hinihiling ng pambansang pamahalaan na kooperasyon mula po sa mga pamayanan at saka sa lokal na pamahalaan. Halimbawa, kami po ay nagkakaroon ng kasalukuyang assessment, tinatasa ano po ang kakayahan para maipasok po namin ang Self-Employment Assistance Program or SEAK. Yan po yung livelihood component. At kasama din po namin dyan ang National Housing Authority para po tumulong makagawa ng mga bahay ng mga bagong lipat. Dahil alam po namin na nararamdaman nyo. Ako ho'y nakapunta sa San Jose del Monte at nakausap ko po ang mga lokal na pamahalaan at talagang kanilang idinadaing na kailangan tulungan silang makatugon sa pangangailangan ng mga bagong lipat mula po sa Kamaynilaan. Maraming salamat po, Mr. Tening. At siguro dahil na-uproot nga po, it will take some time before they can find their own livelihood at talagang siguro adjustment din na Governor. Ano po. After Bulacan, baba po tayo, Secretary. Punta po tayo ng Visayas from Calikoan, Gian, Eastern Samar. Taga Plan Philippines po siya, Secretary Miss Aida Loyola. Maayong buntag, Ma'am Loyola. Good morning. My question is addressed to Secretary Soliman. Ma'am, what could be the active role of civil society in advancing the objective of Pantawid Pamilya Program? Unang-una, ang pinaka-aktibong tulong na maibibigay nyo ay nasa 4 na antas, yung magbantay, tulungan nyo kaming maging matapat sa aming ginagawa, tulungan ang DOH at DepEd na mag-monitor kung natutupad ang katungkulan, pangalawa, tulay, magbigay ng feedback or ng mga sabihin na nating reklamo na hindi mabibigay ng aming mga sariling monitors, pangatlo, tumulong sa family development session or iba pang pagpapaunlad ng kamalayan ng mga parent leaders at saka ng mga benepisyaryo. And pang-apat, maging kaagapay, lalong-lalo na sa usapin ng pagpapaunlad ng kanilang livelihood or
pagsisigurado na sila ay pagkatawid, meron talagang tutungtungan sa pamamagitan ng livelihood na pwede nating pagtulungan dahil mayaman ang karanasan ng mga NGOs sa microenterprise development and community-driven enterprise development. Sa katunayan, para sa iyong kaalaman, meron na kaming 165 na mga NGOs, volunteer organizations na may memo of agreement kami at yan ay aming sinusubaybayan bawat lugar. So sila ay province or municipal based na mga NGO. So amin pong welcome ang inyong pakikiugnayan sa amin. Okay, Sec. Nikki, just before we go on a break, yung question po kanina sa Payatas, dahil meron lang po tayong 700 plus beneficiaries, at syempre siguro ramdam nila, pero the entire community with thousands of people there, paano po natin nahihikayat yung ating beneficiaries to organize themselves and impact their community dahil nga po sila ay nabenepisyuhan ng gobyerno? Well, unang-una, ang ating mga beneficiaryo ay naka-organize to groups of 25 at may parent leaders ang bawat grupo. At sila ay bahagi ng paglago ng kamalayan nila na maging aktibong mamamayan sa kanilang komunidad. Kaya sila ay hinihikayat na maging bahagi halimbawa ng pagsisigurado ng disaster risk reduction. Pangalawa, pagkakaroon ng voluntaryong serbisyo sa pagmamantinan ng kalinisan ng lugar. So, may mga gawain sila na makakatulong. Kasi alam nyo, ang ating mga mahihirap, na responsable sila. Opo. Alam nila na sila ay nakakakuha ng public good. Okay. Kaya't natural lang sa kanilang isukli ang kanilang oras. Okay, Secretary, dahil po tayo ay lilipat at tututok sa DepEd mamaya, can you please give us a quick summary at mensahe para sa ating mga kababayan dito hinggil sa CCT ng DSWD? Ang Pantawid Pamilya po ay programa nating lahat, hindi ho ng DSWD, sapagkat habang merong mahirap tayong kababayan, menos po yan sa ating lipunan. At habang tayo ay tumutulong lahat para mabawasan at mawala ang kahirapan, yan ho ay ikatataas nating lahat bilang isang lipunan at bilang mga mamamayan. Okay, maraming salamat po, Secretary Dinky Soliman. At sa pagbabalik po natin, Gov, makakausap po natin si Secretary Brother Armin Luistro from DepEd. At mga kababayan, pwede po pala kayong magpadala ng inyong comments and questions through Facebook and Twitter. May Twitter na tayo. Meron daw ata, may Facebook at Twitter. Magbabalik po ang Pilipinas Natin.